Colonial TV. Puting dingding, amoy ng gamot at antiseptic. Tunog ng aircon at ang mayat-mayang pagsasalita ng babae sa speakers. Maiba man ang lokasyon at ang mukhang nakakasalamuhan niya. Halos pare-pareho ang itsura ng mga ospital. Sa 30 taong pabalik-balik ni Tony roon, ngayon na lamang siya nakadama ng magkahalong antisipasyon at takot, ng pag-asa kasabay ng pag-aalala. Kahit naging routine procedure na ang heart transplant, hindi pa rin maiwasang may mga pagkakataong nire-reject ng katawan ng pasyente ang organ at nagkakaroon ng mga komplikasyon na malimit ay nauuwi sa kamatayan. Sa kabilang banda, ang procedure na iyon lamang ang tanging makapagbibigay sa kanya ng panibagong buhay kapag naging matagumpay ang operasyon. Magiging halos normal na siya. Hindi na siya magiging pabigat kay JD. If he doesn't die doing what he does first, anong kontrabidang bahagi ng kanyang isip. Huwag kang mag-alala, pagkalabas mo may brand new second-hand heart ka na, wika ni Brandon. Nakatayo ito sa gilid ng kanyang kama. Napangiti siya ng mapakla, hindi iyon ang inaalala niya. Please let him be safe. Tahimik na dasal niya para kay JD. Ipinatong ni Brandon ang kamay nito sa kanyang kamay. Huwag mo siyang alalahanin. Masamang damo yon kaya mahirap patayin. Saka kasama niya si Ice. Malamang bukas nandito na uli ang ugok na yon. He just confirmed her thoughts. Delikado nga ang pinuntahan ni na JD at Ice. Saan ba sila nagpunta? Bakit kailangang si JD? Hindi ba pwedeng iba? Hindi sumagot si Brandon. Alam niyang pinagbawalan itong magsalita. Sandali ha. Tatawagan ko lang si Nolly. Paiwas na sabi nito. Pinandilatan niya ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kapag hindi ka nagsalita, hindi ko ako magpapa-opera. Banta niya. Mumiwi ito. Wag naman. Nagpakahirap si JD na maihanap ka ng donor. Brandon, please. Pakiusap niya. Papatayin ako nito ni JD. Kapag namatay ako, ikaw ang magpapakain sa mga anak ko. Natawa siya. Brandon, magsasalita na yan. Oo na. At ikinuwento nito sa kanya ang lahat ng ginawa ni JD para sa kanya. Nang matapos ito sa pagkukwento ay nakadama siya ng paninikip ng dibdib. Samut-saring emosyon ang sumasalakay sa kanya. Hindi niya alam kung magpapasalamat siya kay JD o sasakalin ito. Pumikit na lamang siya at umusal ng panalangin. Diyos ko, tulungan po ninyo sina Diego at Ice. Mahal na mahal ko po si Diego at kaibigan ko po si Ice. Hey! Untag sa kanya ni Brandon. Dumilat siya. Thank you for telling me. No problem. Siguruhin mo lang na nandun ka para ipagtanggol ako kapag pinagtangkaan ni Diego ang buhay ko. Sure, natatawang sagot niya. Nagpalingalinga siya. Nasaan ang doktor? Ang tagal. Excited na akong maoperahan. Ikaw lang ang taong excited na maoperahan. Nagkatawanan sila. Sumilip si JD mula sa likod ng malaking katawan ng punong mangga para malaman niya ang kinaroroonan ni Ibiki. Mataas na ang araw. Kapag ganoon, lahat ng bagay ay gumagawa ng anino. Wala siyang anino. Nakatago iyon sa anino ng mangga. Ngunit si Ibiki na nakaharap sa kabila ay may manipis na anino kung saan ito nakadikit sa puno. Nakikita niya ang hugis ng siko nito at kamay na may hawak na crossbow. The guy was left-handed, but he did not discount the possibility that he could have a gun in his right hand. Tinungo niya ang punong may 5 metrong distansya mula sa kanan nito at hinugot ang maliit na punyal na nakastrap sa kanyang binti. He would have to make this fast. Sumandal siya sa puno at huminga ng malalim. Time to deal. Sinilip uli niya ang kinaroroonan ni Ibiki. Kapag kuha na itinutok niya ang barilya sa punong nasa kanan nito at kinalabit ang gatilyo. Bumaon ang 2 bala sa katawan ng puno. 1 segundo pagkatapos niyon, lumabas ang kanang kamay ni Ibiki mula sa likod ng puno at nagpaputok ito ng 3 beses. Kasabay ng pagpaputok nito, lumuhod siya at nagpaputok ng baril gamit ang kaliwang kamay niya. Ginamit niya ang kanang kamay niya para sa pagbato ng punyal. Unlike Ibiki,
His knife-throwing arm hardly missed. Bumaon sa braso nito ang punyal at nabitawan nito ang baril. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito habang pinapuputukan ito ng baril. Sa kaliwang bahagi ng puno siya umatake dahil sa kaliwang kamay nito ang crossbow. Bago pa makapihit sa kanan ay dinakma niya ang kaliwang braso nito at tinutukan ito ng baril sa leeg. He stretched his arm out to establish control so the guy could not go anywhere. I suggest not to make any sudden moves. My trigger finger is itchy. Tinawagan niya si Ice. Maya-maya pa ay dumating ito. May dala itong plastic security seals. Tinalian nito niyon ang mga kamay at paa ni Ibiki. Kapag kuwan ay dinala nila ito sa RAV4. Bago kita ipasok, baka gusto mong sabihin sa amin kung nasaan si Jean at kung saan niya itinatago ang anak ni Akira. Hindi ko alam kung saan niya itinatago ang bata at kung alam ko man hindi ko sasabihin sa'yo. Sagot nito. Fine, have it your way. Binuksan niya ang backseat ng RAV4. Kahit ipakulong mo ako, hindi titigil si Jean. Sama hanggat hindi niya nakukuha ang armor ng clan, ipapahamak mo lang ang mga taong malalapit sa'yo. Napatingala siya sa langit. Saan mo ba gustong sumakay, Ibiki? Sa backseat o sa trunk? Sana ipinatay mo na lang ako. Kapag nakawala ako rito, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo at sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa babaeng nasa ospital. Nainis siya dahil sa sinabi nito. Trunk it is then. Sinenyasan niya si Ice na buksan ang trunk. Nanlaki ang mga mata ni Ibiki nang makita ang baul. Iyan ang lagay ng armor ng clan? Nope. This is where you go into. Sinenyasan uli niya si Ice. Binuksan nito ang baul. Nalaglag ang panga ni Ibiki nang makitang walang laman iyon. Nasaan ang armor? Tanong nito. Doon pa rin kung saan iyon nakatago. Nginisihan niya ito. Nang matantong na isahan niya ito ay pinagmumura siya nito. Bilang ganti, binuhat niya ito at ipinasok sa baul. At para matigil ito sa pagmumura ay inundayan niya ito ng suntok sa sikmura. Lumupaypay ito. Japan. Alam mo na kung saan ka dadaan? Tanong ni JD kay Ice. Tumango ito. Nakatago sila sa likod ng mga kakahuyan malapit sa isang lakeside restaurant. Dahil mag-aalauna na ng madaling araw, walang ibang tao roon maliban sa ilang kalalakihang nakabantay sa paligid. Hindi na nila kinailangang gulpihin si Ibiki para sa impormasyon. Pinadalhan sila ni Jean ng ransom note. Hawak daw nito ang anak ni Akira. Bakit nga uli kita sinamahan dito? Tanong ni Ice. Maingat na ikinasa nito ang kalibre 45 baril upang hindi makalikha ng ingay. Isinuksok nito iyon sa holster na nakastrap sa hita. At inilabas ang isang modified revolver na tranquilizer ang bala. Bumungis-ngis siya. It's for a good cause, sabi niya. Kapag kuwan ay hinila ang bonnet nito para matakpan ang mukha nito. Jeez. Next time, remind me to shut up. Inabutan siya nito ng isang revolver na katulad ng hawak nito. She was a walking armory, the best partner a guy could ask for. Hinihintay nilang dumating si Akira na siyang magdadala ng mapa. Ipagpapalit nila iyon para sa anak nito. They were there to make sure nothing would go wrong. But the problem with things like those was that something always went wrong. Nakangiting inilabas ni Ice ang isa pang tranquilizer gun. Diego, ipangako mong hindi ka mamamatay. I'll try not to. Natatawang sabi niya. Shit, sabi ko na nga ba. Nanggigigil na sumenya si JD kay Ice na nakakubli sa likod ng isang matabang puno. Mukhang nag-iba ang isip ni Jane. Ang sabi nito ay magkikita sila sa isang restaurant na malapit sa lawa ng alauna ng madaling araw. Dadalhin ni Akira ang mapa at kapalit niyon ay ibibigay ni Jane sa kanila ang anak ni Akira. Ngunit papalapit pa lamang si Akira ay kinapkapan na ito ng mga tauhan ni Jean upang masigurong walang dalmang armas ito. Kapag kuwan ay nilapitan ito ni Jean at sinampal ito sa mukha. Sa palagay mo, na-secure na ni Suki ang anak ni Akira? Tanong ni JD kay Ice gamit ang communication link nila. Wala pang kumpirmasyon pero huwag na tayong maghintay. Sagot nito. Napapaligiran ng mga puno ang restaurant na may open area para sa mga gustong kumain sa labas at may air-conditioned space sa loob.
Operational iyon tuwing umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Base sa napag-alaman nila ni Ice, si Jean, napakayaman ang may-ari niyon. Iyon yata ang bagong cover nito para sa mga illegal na mga gawain nito mula nang makalabas ito sa kulungan ilang buwan na ang nakalipas. Ilan pa? Tanong niya. 4, sagot nito. Nakarinig sila ng mahinang kalabog. 3 na lang. Napangiti siya ng matumbang isang lalaki na nakatayo malapit sa punong pinagtataguan ni Ice. She was doing her favorite pastime, putting enemies to sleep. Pumasok sa isip niya si Tony. Tinawagan siya ni Brandon nang matapos ang operasyon. Tulog pa raw si Tony. The first 48 hours after surgery were always the most critical. He could not think of that now. Focus, JD. Habang hinihila ni Ice ang lalaki upang maitago ito sa likod ng matataas na halaman, binilang niya kung ilan ang natirang gwardiya sa grounds. 6 pa. 2 sa harap ng restaurant at 2 sa magkabilang gilid. Inako na ni Ice ang responsibilidad sa lahat ng bantay na nasa labas. Ang kailangan niyang gawin ay ang maitakas si Akira at mapanatiling buhay silang lahat bago dumating ang mga pulis. Sinulyapan niya ang kanyang relo. May 20 minuto pa siya bago dumating ang mga pulis. Bibigyan niya ng 5 minuto si Ice para tapusin ng lahat ng gwardya. Pagkatapos niyon ay maghahanap na siya ng paraan upang makapasok sila. 2 lalaki ang magkasunod na natumba sa di kalayuan. Hindi na nabibigyan ng pagkakataong sumigaw ang mga nabibiktima ng tranquilizer gun nila. Malamang na dinoble ni Ice ang dosage kaya tulog agad ang sinumang tamaan niyon. Naghiwalay sila ni Ice. Nagtungo ito sa likod habang siya ay nagtungo sa open area ng restaurant. Nagkubli siya sa isang mesa malapit sa dingding. Tamang-tama dahil halos umabot sa sahig ang mantel kaya hindi siya makikita ni numan. Dahan-dahang tumayo siya ng kaunti para hawiin ang kurtinang tumatabing sa glass window. Nakatayo sa gitna ng restaurant si Akira. Napapaligiran ito ng 4 na lalaki. Nasa harap nito si Jean na lalong tumigas ang anyo pagkaraan ng 3 taong pananatili sa kulungan. Base sa napag-alaman nila, may nakahanap ng paraan para makalabas ito on parole. Kapag nagtagumpay sila, maaari nilang mapabalik ito sa loob ng kulungan sa loob ng 20 minuto. Idinikit niya sa glass window ang dala niyang hearing aid kung tawagin ni Ice upang marinig at ang pinag-uusapan ng mga nasa loob. "Nasaan ang anak ko?" Galit na tanong ni Akira kay Jean. "Ang sabi mo, papakawalan mo siya kapag isinauli ko ang mapa. Sa palagay mo, ganun lang kadali yun? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin?" Tumawa si Jean. "Pasalamat ka at mabait ako sa mga bata. Kung hindi, pinasunod ko na siya sa kanyang ina." "Wala ka palang balak na pakawalan ng anak ko." Puno ng panlulumo ang tinig ni Akira. "Pakakawalan ko siya sa isang kondisyon. Ilang taon din akong nawala sa sirkulasyon pero alam kong pinag-aaralan mo ang mapang ito. Ituro mo muna sa akin kung nasaan ang armor." Kailangan nilang kumilos. Hindi alam ni Akira kung nasaan ang lokasyon ng armor. Kahit pa magsinungaling ito, hindi sila nakasisigurong hindi ito papatayin ni Jean. Pwede siyang pumasok sa loob ngunit may posibilidad na aksidenteng tamaan si Akira. "Punta ka na rito sa likod," wika ni Ice. Tinanggal niya ang hearing aid at maingat na nagtungo sa likod. Kinalikot nito ang lock ng datnan niya ito. "Yung mga bantay, tulog na lahat. Yung nasa loob na lang ng restaurant ang natitira," sagot nito. "Baril mo." Iniabot nito sa kanya ang 2 45 kalibreng baril. 2 ang hawak nitong ganoon ding klaseng baril. "Saan galing ang mga ito?" tanong nito. "Kinupit ko sa mga gwardya. At least hindi tayo madadali sa ballistic test." Nakangiting sabi nito. "May mga bala ba naman ang mga ito?" "Meron. Siniguro ko bago ko kinuha," sabi nito. He pulled the door open slowly and glanced inside. It was dark. "I love the dark," komento ni Ice. "Yeah," sang-ayon niya. "It's so much easier to kill with it." At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.